ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May mga tao na dumarating sa buhay natin ang hindi inaasahan. At kapag nagsisimulang bumuti sa atin ang kapalaran, tanggapin natin ito ng mainam at maluwag sa ating puso. Ikaw kabarangay, minsan ka na bang nagkamali at nagsisi? Dear Papa Dudut, ang second chance binibigay lamang sa mga taong deserving. Yan ang paniniwala ko noon kasi pakiramdam ko ay hindi ako karapat-dapat sa ikalawang pagkakataon na yon. Lalo na pagdating sa pag-ibig. Noong araw kasi laging sinasabi sa akin ng mama ko na ang mga taong nagmamadali kadalasan nagkakamali. Hindi ko po yun isinapuso kaya nga naranasan kong mabigo. At ang mga pinagdaanan kong yon ang gusto kong ibahagi ngayong araw sa programa ninyong Barangay Love Stories. Sana po ay kapulutan po ito ng aral at inspirasyon ng mga kabarangay natin, Papa Dudut. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Nerissa. 35 years old at meron po akong small business online. Bali gumagawa po ako ng personalized styro lettering and backdrop na ginagamit sa mga birthday party, binyag at ano pamang mga okasyon, Papa Dudut. Nakatira po ako at ang kamag-anak ko sa bahay ng mama ko dito sa Pasig. Pero sa susunod na buwan ay nakatakda na kaming lumipat sa Pampanga. Magkahalong excitement at kaba po ang nararamdaman ko pero mas nanaig po yung pananabik. Dahil alam ko sa sarili ko na deserve namin ng anak ko ang sinasabi kong second chance na ito. Pero bago ko po i-reveal kung ano yon, ay gusto ko po munang ikwento na minsan sa buhay ko ay naging pasaway ako. Nagkaroon po ako ng mga maling desisyon na malaki ang naging epekto sa kapalaran ko. Isa na nga po doon ay noong unang beses akong na-in-love. Nasa first year college pa lamang ako nang maging kami ni Amber. Kaklase ko siya sa kurso kong Mass Communication at minsang nasabayan sa pila sa registrar noong enrollment. Guwapo po si Amber, moreno, matangkad at miyembro ng varsity team sa campus namin. Pero meron siyang kabuntot na alias at reputasyon. At yon ay ang pagiging babaero niya na huli ko na pong nalaman. Masyado kasi akong nadala sa matamis niyang salita noong niligawan niya ako. Palibasa ay NBSB ako, Papa Dudut, pero mahal ko si Amber at handa akong gawin ang lahat mapatunayan lang ang pag-ibig na yon sa kanya. O ayan, upo ka muna dyan sa kama, babe. Embert, ano bang ginagawa natin dito sa kwarto mo? Akala ko pa doon lang tayo sa sala niyo. Diba umalis si na mama mo? Pinagbabantay ka nila ng bahay. Kaya nga umuwi na tayo rito at hindi na tumambay pa sa school. Saka ikaw na may sabi, wala si na mama kaya nga sinama kita rito. Ano ba kasing gagawin natin dito sa kwarto mo? Ano bang gusto mong gawin natin, babe? Ha? Wala akong gusto. Ako meron. Kinis talaga ng balat mo, babe. Mamahalin sigurong lotion ang ginagamit mo. Babe, ano bang ginagawa mo? Bakit mo ako hinahawakan sa braso? Ayaw mo ba? Babe, wala namang tao. Tayo lang, kaya pagbigyan mo na ako. Embert! Arte mo naman. Ikaw nga tong hinahalikan, ayaw mo pa? Ano ba kasing gusto mong mangyari? Tinatanong pa ba yun? Siyempre gusto kong gawin na natin yung yung alam mo na, mag-boyfriend-girlfriend naman tayo. Walang masama dun. Anong walang masama? Di ba pang mag-asawa lang yun? Old fashion mo naman, babe. Uso na yun. Ginagawa na yun kahit hindi pa mag-asawa. Kaya huwag ka na mag-inarte dyan.
Alam kong gusto mo rin ako masolo. Pero natatakot ako. Natatakot saan? Dun sa ano? Hindi ko alam kung anong gagawin. Yun lang pala eh. Huwag ka na mag-alala kasi ako nang bahala. Tuturuan kita. Mag-e-enjoy ka, promise. Magugustuhan mo tapos baka hanap-hanapin mo pa nga eh. Paano kung mabuntis mo ko? Hindi ka mabubuntis kasi gagamit tayo ng proteksyon. Saka alam ko naman gagawin kaya relax ka lang dyan. Kailangan ba talaga natin gawin to? Hindi pa kasi ako handa, babe. Di ba mahal mo ko? Ha? Oo, mahal na mahal kita. Bakit mo ba tinatanong yan? Yun naman pala. Ano pa bang problema mo? Sige ka, pag hindi mo ako pinagbigyan, iiwanan kita. Babe naman, wag. Nag-overthink lang ako. Huwag ka na kasi mag-overthink. Dami mo pa kasing sinasabi dyan na kesyo natatakot ka, hindi ka pa handa o ano. Kung mahal mo ako, ibibigay mo sa akin sarili mo, babe. Diba? Sinabi ko sa'yo na relax ka lang. Ako nang bahala. Hindi mo kailangang matakot kasi kasama mo naman ako. Mahal kita, alam mo yan. At hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa'yo. Ayos ba yun? Hindi ka ba naniniwala sa akin? Naniniwala ako sa'yo. Yun naman pala eh. May tiwala ka rin ba sa akin, babe? Meron. Ayos naman pala lahat. Kumalma ka lang kasi. May enjoy mo rin yung gagawin natin. Basta gagawin mo lang. Huwag mong pigilan sarili mo. Kasi wala naman makakarinig sa'yo rito. Dahil tayo lang tao sa bahay. Pero nahihiya ako eh. Kanino? Sa akin? Oo. Bakit ka naman mahihiya sa akin? Boyfriend mo ako. Oo nga, pero Ayan ka na naman. Nag-overthink ka na naman. Halika na nga rito sa tabi ko. Bakit ba kasi ang layo-layo mo? Dali, lumapit ka sa akin. babe, Ayan, lapit ka sa akin. Ganyan nga. Huwag ka na mag-alala. Enjoyin mo na lang. Natakot po ako na baka iwanan ako ni Embert kung hindi ko susundin ang gusto niya. Kaya kahit kabado ako at walang kaalam-alam sa kama ay hinayaan ko po siyang gawin ang gusto niya. Aaminin ko na na-enjoy ko naman po katagalan, Papa Dudut. Kaya kapag niyayaya niya ako ay mabilis na lamang sa akin ang pumayag. Kaso minsan kapag wala ako sa mood ay tatakutin niya akong hihiwalayan. Kaya sa huli binibigay ko na lamang ang sarili ko. Sa katunayan may mga oras na nilalagnat na ako kasi masyado niya akong pinapagod. Nagkataon pa namang exam namin yon sa major subjects kinabukasan. Pero dahil hindi kami nag-review pareho ay wala kaming masyadong nasagot sa aming mga exams. Butit hindi naman kami bumagsak, kamuntik lang. Hindi ko po yun makakalimutan kasi pumasok ako sa school kahit masama ang pakiramdam ko. Dahil sa pagiging gwapo at matinik ng boyfriend ko ay marami pong kababaihan ang nalink sa kanya, Papa Dudut. At ang nakakainis pa, kahit halata naman nilang kami ay panay pa rin sila sa paglalandi kay Amber. Minsan may inaway na nga ako at pinagsilosang taga-tourism na kapwa kandidato ni Amber sa pre-event ng university namin. Napansin ko kasi na kulang na lamang ay maglaway sa kanya ang boyfriend ko. Alam ko naman na maganda siya at sexy pero malandi din kasi. Nakuha pa talagang makipagharutan sa boyfriend ko, Papa Dudut. Nagresulta yon ng negatibong feedback kay Amber dahilan para magalit siya sa akin. Pero nagkabati din kami matapos kong pumayag na may mangyari sa amin noong minsang bad trip siya kasi may family problem sila sa bahay nila. Pero sabi nga nila kahit na anong pag-iingat, nangyayari pa rin ang hindi inaasahan, Papa Dudut. Aalis na ako. Embert, sandali! Huwag ka nga munang umalis, kinakausap pa kita! Ano ba kasing sasabihin mo? 10 minuto na ako sa harapan mo, hindi ka naman umiimik. May gala pa kami ng tropa ko.
Girlfriend mo ko, mas uunahin mo pang sumama sa mga tropa mong yon? Oo, kasi naaalibadbaran ako sa pagiging clingy mo. Wow, ako pa palang clingy ah. Eh sa ating dalawa, ikaw tong mahilig. O bakit? Nagrereklamo ka? Eh gustong gusto mo nga. Lakas nga ng sigaw at Tumahimik ka nga. Mamaya may makarinig sa'yo. Ano pang isipin dyan? paki ko sa iisipin nila. Oh, ano ba kasing sasabihin mo? Sabihin mo na kasi, kung hindi lalayasan na talaga kita. Ano kasi, babe? Oh, bakit ganyan mukha mo? Ano ba kasi yun? Buntis ako. Ha? Anong sabi mo? Buntis ako. Buntis ako sa baby natin, babe. Hindi ako naniniwala sa'yo. Hindi naman April ngayon, kaya wag mo ako maprank-prank dyan. Hindi nakakatuwa. Anong prank? Hindi kita pinaprank. Baliw ka ba? Ikaw ang baliw. Kasi sinasabi mong buntis ka kahit hindi. Anong kahit hindi? Ginawa mo pa ako sinungaling, siraulo ka. Delayed ako. Ilang araw na kaya kinabahan na ako. Tapos nag-decide akong bumili ng pregnancy test kit. Inulit mo ba? Baka mamaya mali lang yung result. Oo, inulit ko ng 3 beses tapos... Nasaan na ba yun? Ito. O ayan, parehong-pareho, 2 linya. Ibig sabihin yan, positive. Buntis ako sa baby natin, babe. Hindi totoo yan. Ilayo mo nga sa akin yan. Hindi ako naniniwala dyan. Paano ka hindi maniniwala? Eh, yan na nga sa harap mo yung ebidensya. Ilang beses may nangyari sa atin, di ba? Sabi mo mag-iingat ka, pero anong ginawa mo? Pinuntis mo pa rin ako. Nag-iingat naman ako. Di ko nakasalanan na may nakalusot pala. Ay, lintik naman talaga oh. Oh, anong iniiyak-iyak mo dyan? Babe, natatakot ako. Hindi pa ako handa magka-baby. Kahit anak natin to. Akala mo ikaw lang yung natatakot? Ako rin naman. Saka ayoko pang maging tatay. Lagot ako sa airpods ko. Baka palayasin ako nun sa bahay namin. Kung makapagsalita ka, parang hindi mo dugot laman ng batang dinadala ko. Oh, bakit? Kasasabi mo lang din na hindi ka pa handang magka-baby. Tapos ako walang karapatang magsabi ng nararamdaman ko? Oo, pero ganyan ka ba talaga? Alam mo, ewan ko sa'yo. Basta, ayoko sa batang yan, tapos. Ha? Hindi naman pwedeng ayawan mo agad yung baby natin. Sige, sabihin mo anong gagawin ko rito. Sa lagay, ako na lang bahala. Eh, 2 tayong gumawa nito. Ewan ko, hindi ko alam. Alamin mo! Huwag ka mang iwan sa ere! Manahimik ka nga muna. Nag-iisip ako. Huwag kang umiyak. Mamaya ano pag isipin ng mga tao dyan? Natatakot kasi ako eh. For sure, lagot ako sa mama ko. Tapos, kung ano-ano pang sasabihin sa akin at tsahin ko pag nalaman nilang buntis ako ay nag-aaral pa tayo. Eh di palaglag mo yung baby. Ano sinabi mo? Ayoko nga, masama yun. Mas masama kung bubuhayin mo yung anak natin eh hindi pa nga tayo handa. Baka hindi rin natin siya mabigyan ng maganda at maayos na kinabukasan. Pero, hindi ka ba kinikilabutan sa mga sinasabi mo? May buhay ng baby natin. Dugo pa lang yan, wala pa yung isip. O kung meron man, hindi naman niya maiintindihan yung nangyayari. Kaya kung ako sa'yo, alisin mo na yan sa katawan mo ngayon din. Ay, huwag kang matakot kasi kasama mo naman ako. Basta gawin mo lang yung sinasabi ko. Kasi mahal mo ako, di ba babe? Oo, mahal na mahal kita, babe. Papadudod stress na stress po ako nang hindi kilalanin at tanggapin ni Amber ang magiging anak namin. Bukod doon ay takot din ako sa mama ko na OFW ng mga panahong yon. Ayoko siyang madismaya sa akin at ang masahol pa ay itakwil niya ako kasi hindi ko sinunod ang bilin niyang mag-focus sa pag-aaral ko. Yun kasi ang rason kung bakit siya nagpapakahirap sa ibang bansa para magtrabaho, papadudot. Wala na kasi kaming tatay ng babae siya, kaya si mama na lang ang magulang namin. Meron po akong isang kapatid na lalaki at nakatira kami sa tiyahin namin na walang asawa. Pero may isang anak na babae na kaedad ko rin that time.
pero hindi kami magkasundo. May pagka-intermedita ka rin kasi ang tita ko at kulang na lamang ay isumbat sa amin ng kapatid ko yung pagtira namin sa bahay nila. Kaya naman hindi kami close. Kaya nga malaki ang pinagbago ng buhay ko nang makilala ko si Embert kasi naranasan kong magkaroon ng pamilya at mga kaibigan. Pero dahil sa mga masasakit niyang sinabi ay nasaktan po ako ng husto. Kaya lang mas natakot po ako nang sabihin niya sa akin na iiwan niya ako. Kaya naman sinunod ko ang gusto niya. Oo, Papa Dudut. Pinalaglag ko ang baby namin at nagpatuloy sa pag-aaral namin. Pero noong nasa 3rd year na kami ay muli niya akong nabuntis. Hindi na po ako pumayag na ipalaglag ang magiging anak namin kasi kinain ako ng matinding konsensya. Nalaman na rin po ng pamilya namin ang nangyari kaya pinilit nila kaming tumira sa isang bubong at magsama bilang pamilya. Kinailangan ko pong magsakripisyo at huminto sa pag-aaral kasi masela ng pagbubuntis ko, Papa Dudut. Noong mga anak ako ay nawala na ako ng ganang bumalik sa eskwelahan. Hindi na rin naman nakatapos si Embert kasi mas pinili na lamang niyang mamasukan sa call center para may panggastos kami at pangkain sa araw-araw. Pero ang hirap, Papa Dudut. Kasi naranasan kong magka-postpartum habang nag-aalaga ng baby namin. Tapos si Embert ay nandoon sa mga katrabaho niya at madalas na nakikipag-inuman at walwalan. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nag-live-in po kami ni Embert at nagrenta ng apartment, Papa Dudut. Pareho pong hindi mayaman ang pamilya namin pero laking pasalamat ko na lamang kasi inalalayan nila kami para makapagsimula. Tulad ng inaasahan ko ay disappointed sa akin si Mama pero mas maraming nasabi na masakit na salita ang tiyahin ko. Nagkasagutan pa nga kami kasi akala mo ay kung sino siya samantalang hindi naman niya ako iniluwal. Ayoko na rin pong tumira sa bahay niya kaya naman porsigido talaga akong makabukod kami ni Embert. Kasi baka malaglag ang baby sa tiyan ko dahil sa stress, Papa Dudut. Pero hindi po naging madali ang lahat. Lalo na noong nagbuntis ako at dumoble ang hirap ng mga anak nako. Wala kasing umaalalay sa akin o gumagabay man lamang, Papa Dudut. Nag-uusap naman kami ni Mama sa call pero dahil busy rin siya sa trabaho niya ay minsanan lang po yun. Tapos ay pumapasok pa si Embert kaya madalas akong walang kasama sa inuupahan namin. Kahit na pagod at puyat ako ay kailangan kong kumilos kasi may anak na ako. Bukod doon ay pinagsisilbihan ko rin po si Embert. Inaasikaso ang pagkain namin, nilalabahan ang mga damit namin at naglilinis ng bahay. Ayaw po ni Embert ng marumi at madalas niya akong pinapagalitan kapag may hugasin sa lababo o alikabok sa paligid. Minsan pakiramdam ko, hindi niya ako live-in partner o nanay ng anak niya. Kasi kung pagsalitaan at tratuhin niya ako ay parang kasambahay. Pero hindi naman niya ako pinapasahod. Doon na po ako nagkaroon ng depresyon pero nilabanan ko yon ng mag-isa, Papa Dudut. Hindi kasi nakikinig si Embert pag nagsasabi ako tapos madalas pa siyang busy sa trabaho niya. Inuuna niya ring samahan ng mga kaibigan niya pag nagyayaya ng gimmick o inuman kasi raw ay kailangan yon para tumagal siya sa trabaho niya. Nagdaan ang mga taon, nalagpasan ko ng mag-isang depresyon at masasabi kong umusad naman ako. Kung sumpungin ay paminsan-minsan na lamang pero madalas ang dahilan noon ay si Embert. Na-stress kasi ako kakaisip na merong mga babaeng nauugnay sa kanya sa pinagtatrabahuhan niyang call center. At parang proud pa siya na pinipilahan kuno siya ng mga kababaihan kasi gwapo raw siya kahit pamilyado na. Dahil doon ay tumindi ang insecurity ko sa katawan at lumala ang pagiging selosa at mapaghinala ko, Papa Dudut. Madalas ko siyang inaaway bagay na hindi niya kinakatuwa ng mga panahong yon, Papa Dudut.
Nandito na ako! Buti naman naisipan mo pang umuwing damukol ka. Teka, lasing ka ba? Hindi ah! Sino may sabi sa'yo? Hindi ako lasing! Kagabi pa yun! Hangover na lang ngayon! Uminom ka na naman? Konti lang naman, babe. Mga ganito oh. Kita mo yan? Konti lang. Hindi ako naniniwala sa'yo, sinungaling ka. Anong sabi mo? Saka bakit ka ba sumisigaw? Natutulilig ako sa yung babae ka. Matutulilig ka talaga para pumasok dyan sa kokote mo na ilang beses na tayo nag-usap na huwag ka nang iinom. Lagi ka nalang naglalasing ah. Lagi ka nalang gumagastos sa alak, Embert. Pera ko naman yun ah. Hindi mo naman pera yun kaya bakit ganyan ka kung makapagsalita? Saka oo nga, nag-uusap na tayo. Pero anong magagawa ko? Niyaya ako ng mga katrabaho ko eh. Alam namang hindihan ko sila. Yun naman talaga dapat ang ginawa mo pero gusto mo rin kasi. Mas inuna mo na naman sila kaysa sa amin ng anak mong demonyo ka. Hindi ako demonyo, Nerissa ah. Halika nga rito. Anong gagawin mo sa akin, Embert? Bitiwan mo ako ah! Imbis na tanungin mo ako kung kamusta ako o ipaghain ng makakain, yan talagang ugaling kanal mo ang bungan mo sa akin. Sino matutuwa kung lagi ka na lang ganyan? Tsaka kapal ng mukha mo tawagin ako may ugaling kanal. Eh kumusta naman yung sa'yo? Di talaga titigil yung madaldal mong bunganga. Paduduguin ko yan. Bitiwan mo nga ako! Bitiwan mo ako, Embert! Eh di sige. Pwede bang tumahimik ka na? Baka akalain ng mga kapitbahay kinakatay kita. Titigil lang ako pag tumigil ka na sa ginagawa mo! Wala akong ginagawang masama. Huwag mo nga akong gawing tanga! Alam ko may nilalandi kang babae na katrabaho mo, kaya hindi ka makahindi sa nagyayaya sa'yo. Pagtatalunan na naman ba natin yan? Oo, kasi hindi ka marunong umintindi. Ikaw ang hindi makaintindi. Masyado kang mapaghinala kahit wala naman. Tatamaan ka ulit sa akin, sige. Bakit? Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Walang totoo sa sinasabi mo kasi lahat ng lumalabas sa bibig mo nakakainis. Ba't bitiwa mo ako? Huwag mo ako sabunutan! Gagawin kong gusto ko kasi ikaw nga sinasabi mo mga gusto mong sabihin. Kung kinakailangan kong bunutin yung mga buhok sa anit mo manahimik ka lang, aba gagawin ko yun. Aray ko! Nerissa, ano ba? Kinagat mo pa ako. Aso ka ba? Hayop ka, Embert! Napakasama mo! Papadudot yun po ang unang beses na nasaktan ako ni Embert. Kaya naman magkahalong gulat at takot ang namayani sa akin. Pero hindi po yun ang huli dahil nasundan pa ng nasundan. Hindi na lamang suntok o sampal ang natatamo ko sa kanya, may kasama na ring tadyak at untog sa pader. Sinikmuraan na rin niya ako dahilan para sumuka ako. Kasi lasing siya noon at mainit ang ulo sa isang bagay na hindi ko na maalala. Kontodo rin siya nang sabi ng mga masasakit na salita sa akin na para bang hindi niya ako kinakasama. Nawala na po yung respeto niya sa akin bilang isang babae at nanay ng anak niya. Bukod doon ay pinagbantaan niya pa akong pipilayan sa oras na magsumbong ako kanino man, lalong lalo na sa mama ko. Kaya nga naging tikom ang bibig ko sa tuwing nagkakausap kami ng nanay ko sa video call. Ang sakit-sakit sa dibdib dahil hindi ko may sumbong sa kanya ang mga pinaggagawa ni Embert. Lumala rin po ang adiksyon niya sa pag-inom ng alak, papadudot. Halos sa linggo-linggo na lamang nilang gimmick na mga katrabaho niya na pupunta ang sweldo niya. Hindi niya rin pala ako pinagahawak ng pera simulang nagsama kami kasi wala raw siyang tiwala sa akin. Kaya nga wala akong sariling pera at ultimo pambili ng maayos na damit ay hindi ko kaya. Hindi rin naman siya yung tipo ng lalaki na pala regalo sa akin. Kumbaga'y ayos na meron kaming kinakain ng anak niya. Doon ako nagsimulang mag-business ng styro lettering na unang tinuro sa akin ng kapitbahay namin. Pero dahil wala pa akong sariling gamit, ay kinatulong na lamang muna niya ako at binibigyan na lamang ng komisyon.
Kaya ang laki din ang tampo ko kay Ember dahil hindi man lang niya ako maregaluhan kahit lipstick noong birthday ko. Ni binate ay wala. Tapos sinasaktan niya pa ako. Ilang buwan ko pong tiniis ang pagmamaltrato niya bago ako nagising sa katotohanang mapapatay niya ako at posible niya ring saktan ang anak namin kung patuloy pa akong makikisama sa kanya, Papa Dudut. Narisa! Narisa! Nasaan ka bang babae ka? Embert, alas 11 na ng umaga, umuwi ka pa. Sorry na, babe. Hindi ko talaga naindihan mga katrabaho ko. Gustong gusto talaga nila akong kasama sa inuman namin eh. Kasi ako raw yung clown ng grupo. Kung wala ako, edi walang magpapatawa. Hindi na happy. Happy mo mukha mo. Tingnan mo nga yung itsura mo, mukha kang pulubing pinabayaan ng mga katrabaho mo. Tsaka ano yung nasa kwelyo ng damit mo? Lipstick? Lipstick nga! Sinasabi ko na nga ba? Naku, wala lang yan, babe. Huwag mong pansinin yan. Anong huwag pansinin? Sino ba yan? Yun ulit? Yung laging inaasar sa'yo? Sabihin mo! Tulungan mo kaya muna akong bumangon bago mo ako tanungin dyan. Bumangon ka mag-isa mo, bahala ka sa buhay mo! Grabe ka naman. Parang ibang tao naman ako. Ay, nakaupo rin. Hoy, babe! Pagayin mo ako almusal. Pagtimpla mo ako kape. Nahihilo ako. Sakit ng ulo ko. Teka, Nerissa? Nerissa, ano bang ginagawa mo dyan sa kwartong babae ka? Lumabas ka nga dyan! Hindi ko na kaya yung pagwawalang hiya mo sa akin, Embert. Tapos hindi ka lang siraulo, nananakit ka pa. Sawang-sawa na akong pakisamahan kang baliw ka. Nerissa, bakit dala mo mga gamit mo? Ano yan? Hindi ba halata? Aalis na kami ng anak mo. Dadaanan ko lang siya sa school niya. Tapos hindi na kami uuwi rito kasi buwisit ka. Nerissa naman! Hindi na ba natin to pwedeng pag-usapan? Ano pa bang klaseng usapang gusto mo, Embert? Kasi kung usap lang naman, ilang beses na natin ginawa. Sabi mo pa nga sa akin, nagsasawa ka na. Tapos ngayon, tatanungin mo ko kung hindi na natin pwedeng pag-usapan. Paano ko sabihin ko hindi na? May magagawa ka ba? Sa bagay, wala ka nga palang pakialam sa nararamdaman ko kaya wala ka ring magagawa. Ikaw nga yung rason kung bakit kulang na lang mabaliw ako dahil sa mga pinaggagawa mo, hayop ka. Napakasama mo, Embert. Hindi ka na nga mabuting ka-live-in partner sa akin at tatay sa anak mo. Nakuha mo pa ako saktan at iputan sa ulo. Buti na lang talaga hindi tayo kasal kasi nakakasukang dalhin ang apelido mo. Aalis na ako. Aalis na kami ng anak mo. Huwag mo na rin kaming piliting bumalik sa'yo kasi ubos na ako. Nerissa, please! Huwag mo naman gawin sa akin to! Babe! Huwag mo akong iwanan! Bitiwan mo ako. Magbabago ako! Para sa'yo! Para sa anak natin! Siraan na lang tuktok ko kung maniniwala pa ako sa'yo. Diyan ka nang ungas ka. Nakipaghiwalay po ako kay Embert at sinabi ko sa mama ko ang mga pinaggagawa niya sa akin, Papa Dudut. Gulat na gulat ang nanay ko at hindi makapaniwala sa pinagdadaanan ko kaya nagdesisyon siyang umuwi ng Pilipinas para maalalayan ako. Sakto kasi tapos na rin naman ang kontrata niya at wala na rin siyang planong bumalik pa sa abroad. May sapat na rin siyang naipon para makapagsimula kami. Unang ginawa ni Mama ay nagrenta kami ng sariling apartment sa Pasig para sama-sama na kami doon ng kapatid ko.
Tapos ay hinarap niya at kinasuhan si Embert dahil sa pananakit sa akin. Pero hindi ko na po pinagpatuloy kasi ayoko nang magkaroon pa ng ugnayan sa tatay ng anak ko. Para akong nagkatroma. Bumalik yung depression ko pero buti na lamang at kasama ko na si mama. Ang laki ng pagsisisi ko kasi binaliwala ko ang payo niya noon sa akin na kilalanin ko muna ang lalaking pakikisamahan ko. Na wag muna akong magmamadali na pasukin ang pag-ibig. Kung sana'y nakinig lamang ako sa mga magulang ko ay hindi ako magsisisi ng husto. Kaya nga kahit mahirap maging single parent ay lumaban po ako, Papa Dudut. Pinilit kong maging okay kahit paunti-unti. At sinimulan ko yon sa paggising sa umaga na nagpapasalamat kasi nagkaroon ako ng panibagong tsansa na ayusin ang buhay ko alang-alang sa aking anak. Siya po ang naging inspirasyon ko, Papa Dudut. Ang dahilan kung bakit ako nagpapatuloy sa kabila ng mga luha at pighati na naranasan ko ng panahong yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Tinulungan po ako ni Mama na makabili ng mga gamit para makapagsimula ako sa styro lettering business ko online, Papa Dudut. Pero ako lang po ang nag-handle noon dahil may sariling negosyo ang mama ko. Bale nagtitinda po siya ng mga damit sa Tiangge sa Taytay kaya ako at ang anak ko lamang ang nasa inuupahan namin pag nasa eskwelahan ang kapatid kong lalaki. Masasabi ko na payapa na pero hindi madali ang pagiging single parent dahil lumalaki na ang anak ko kasabay noon ang pangangailangan niya. Buti na lamang at supportive si mama sa akin at hindi ako sinusumbatan. Sakaling sumasala ako sa pag-aambag sa bahay kasi hindi pa rin naman gaanong kalakas ang small business ko, Papa Dudut. Tapos ay sakto lamang yung sustento ni Embert sa anak namin. Minsan ay kulang pa kesyo meron na raw siyang bagong pamilya na sinusuportahan. Aaminin ko na ikinasama ng loob ko na nakahanap kaagad siya ng bagong babae para anakan. Pero kung tatanungin niyo ako ay ayaw ko na rin namang magkabalikan pa kami. Kung hindi nga lang niya responsibilidad ang pagsusustento sa anak namin ay ayaw ko na siyang kausapin kahit na kailan, Papa Dudut. Hiyang-hiya po ako sa mama ko kasi sa edad kong yon ay kargo niya pa rin ako, pati na ang anak ko. May isang beses na nag-grocery kami ng anak ko tapos may gusto siyang gummy bear. Kaso'y sakto na lamang ang pangbayad kong pera. Kaya umiyak po siya dahilan para pagtinginan kami ng mga tao sa grocery store. Kulang na lang ay matunaw ako sa labis na kahihiyan dahil sa pagmamaktol ng anak ko pero wala naman akong nagawa kasi hindi na sapat ang pera namin. Doon na po may isang mabuting estrangherong lalaki na kasunod namin sa pila ang nagsabi sa kahera na siya na raw ang bibili ng gummy bear para sa anak ko. Siyempre tinanggihan ko po yun, Papa Dudut, dahil hindi ako sanay na nanghihingi. Pero mabait po ang naturang lalaki at kita ko yon sa ekspresyon ng kanyang mukha. Kaya naman sa huli hinayaan ko na po siyang bayaran ng gummy bear na gusto ng anak ko. Nagpasalamat po ako sa kanya bago kami umalis pero hindi po yon ang una't huling pagkikita namin dahil minsan ulit namin siyang nakasabay sa naturang grocery store. At dahil mahaba ang pila at may kabagalan ng usad nito ay nagkaroon kami ng tsansa na makapagkwentuhan. Doon ko po nalaman ang pangalan niya. Si Pablo na bagong salta sa barangay namin. Matapos malipat ng destino sa trabaho mula sa Pampanga, Papa Dudut. Buti na lang pumayag kang lumabas kasama ako ni Risa. Bakit naman hindi? Wala namang masama. Wala namang magagalit kasi pareho tayong single. Tama, walang masama at walang magagalit. Pero masaya lang talaga ako kasi busy ka pero napagbigyan mo yung pagyaya ko sa'yo. Oo nga eh. Ilang beses mo na nga ba ako niyaya? Sa sobrang dami, hindi ko na mabilang. Naaawa ka na lang ba sa akin kaya pumayag ka ng sumama? Magagalit ka ba kung sasabihin kong oo? Hindi, magpapasalamat pa ako.
Alam mo, palabiro ka rin, no? Sakto lang. Ayoko lang masyadong seryosohin ang buhay. Seryoso na nga ako pagdating sa karir ko tapos pati ba naman sa ibang bagay? Aray, parang tinamaan naman ako. Masyado kasi akong seryoso ngayon sa buhay ko, Pablo. Alam mo na, may anak akong binubuhay. Kung okay lang itanong, nasaan ang tatay ng anak mo? Ayun, sumakabilang bahay na. Ng babae? Hiwalay na naman kami nung nagkaroon siya ng bagong kinakasama. Ako yung nakipaghiwalay. Ako yung umalis sa puder niya kasi hindi ko na siya kayang pakisamahan. Nananakit siya, Pablo eh. Tapos, nang bababae rin kahit kami pa. Kaya nga, hindi na ako nagulat nung nakahanap siya agad ng iba pagkatapos namin siyang layasan ng anak niya. Hindi pala madali ang pinagdaanan mo. Naiintindihan ko na kung bakit seryoso ka sa buhay. Kailangan kasi may anak na ako eh. Yung sustento naman sa kanya ng tatay niya, sakto lang. Minsan nga kulang pa. Eh, lumalaki na ang anak namin kaya sabi ko sa sarili ko, igagapang ko pag-aaral niya. Ayoko siyang matulad sa akin na hindi nakapagtapos ng pag-aaral dahil maagang nabuntis. At mas pinili ko makisama sa tatay niya. Meron ka na bang pinagsisihan sa buhay mo? Meron din naman. Lahat naman siguro tayo meron. Ako kasi malaki yung regret ko dahil hindi ako nakinig nun sa mama ko. Binaliwala ko yung payo niya na mag-aral muna ako bago pumasok sa pag-aasawa. Mas inuna ko kasi yung puso ko, kaya nabulag ako. Nagmahal ka lang naman, hindi mali yun. Hindi nga, pero yung mga desisyon sa pagmamahal na yun yung mali. Baka kapag nalaman mo, husgahan mo ko tapos sabihin mo na masamang babae ako. Sino ako para gawin yun? Hindi rin naman ako perpekto. Sa bagay, pero yung akin kasi, gabi-gabi kong pinagsisisihan. Kung pwede ko lang ibalik yung nakaraan, sana hindi ko na ginawa. Iniisip ko nga, baka karma tong nangyari na sinumpa yung pagsasama namin ng tatay ng anak ko kasi nagawa namin yung bagay na yun. Nagsisisi na ako. Kung ano man yung bagay na yon, mahalaga pinagsisihan mo na. At pilit na tinutuwid yung buhay mo sa ngayon. Ay, hindi ko alam ang tamang sasabihin pero kung kailangan mo ng kaibigan na handang makinig, nandito lang ako ni Risa. Salamat, Pablo. Dami ko ng utang sa'yo. Una na dun yung pagbabayad mo sa gummy bear ng anak ko. Yun ba? Wala yun. Kung alam mo lang na grabe yung hiya ko. Huwag mo nang isipin yon. Maliit na bagay lang yon. Hindi maliit na bagay yun ah. Babayaran ko na. Huwag na, magkano lang naman yun. Pablo naman, pera mo pa rin yun. Oo nga, pero isipin mo na lang na pamasko ko na lang yun sa anak mo. Kulit mo rin pala. Alam mo yan, ilang beses kitang kinulit para lang pumayag ka lumabas kasama ako. Oo nga, pero hindi naman ako napipilitan. Bukal sa loob ko na lumabas kasama ka. Mabait si Pablo, gwapo at manumanay magsalita. Gustong gusto siya ng anak ko at kitang-kita ko na mapagmahal siya sa mga bata. Nagtatrabaho bilang executive assistant si Pablo sa isang private company sa Pasig. Pero dati raw ay nasa Pampanga siya naka-assign. Ilang linggo pa lang siya sa lugar namin kaya aminado siya na wala pa siyang kakilala o kaibigan. Kaya nga masaya siya kasi pumayag ako noong lumabas kasama siya nang huling beses kaming magkausap sa pila sa kahera doon sa grocery store kung saan din kami unang nagkita. Sa isip ko ay wala namang masama since pareho kaming single at masasabi ko doon na doon ko na nga po mas nakilala si Pablo Papadudut. Naging masaya din ako sa kwentuhan namin ang araw na yon. Ewan pero ang gaan ang loob kong kasama siya. Hinatid pa nga niya ako sa inuupahan namin kaya pinatuloy ko siya sa bahay para makita ang anak ko. Pinakilala ko rin siya kay mama at sa kapatid ko bilang kaibigan. Pag-alis ni Pablo ay tinanong ako ni mama kung magkaibigan lang ba talaga kami. Natawa ako at sinabing oo kasi yun naman talaga ang relasyon naming dalawa. Papadudot na sundan pa nga po ng ilang pang paglabas ang unang date namin ni Pablo sa loob ng 3 buwan naming pagkakakilala. Kung hindi kami lumalabas kasi busy ako sa business ko at pag-aalaga sa anak ko ay siya ang pumupunta sa inuupahan namin para makipag-bonding sa anak ko.
Tinutulungan din niya ako sa business ko kahit na nga wala talaga siyang ideya doon, Papa Dudut. Nakikita ko naman na masaya siya habang natututo kaya naman masayang masaya ako. Pero hindi ko po alam kung ano ang intensyon sa akin ni Pablo. Ayoko pong mag-assume na baka may something yung mga bagay na ginagawa niya. Hindi ko rin po alam kung handa na akong makinig kung sakaling sabihin niya, Papa Dudut. Mukhang mamahalin dito, Pablo ah. Anong meron? Oo, kasi espesyal ang gabi na to, Nerissa. Ha? Sabihin mo na kasi anong okasyon, birthday mo ba? Kasi kung oo, sorry, wala man lang akong regalo. Hindi ko birthday. Ano ba kasing selebrasyon? Gusto ko lang i-celebrate yung pagkakaibigan natin. Sa ganito ka mamahaling restaurant, wala akong pambayad dito, Pablo. Ako na bahala rito. Treat ko. Kaya gagawin mo lang, mag-relax at i-enjoy ang food. Sige, pero hindi ako naniniwala na pagkakaibigan lang natin yung gusto mong i-celebrate. Kasi ayos lang naman sa akin kahit doon lang tayo sa may tusok-tusok. Kaya sabihin mo na yung totoong dahilan kung bakit dinala mo ako sa napakagandang lugar na to, Pablo. Wala talaga ako maitatago sa'yo. Kaya nga, naghihintay ako. Ang totoo, Nerissa, may sasabihin talaga ako sa'yo. Okay, nakikinig ako. Paano ba to? Aaminin ko na matagal kong pinag-isipan kung sasabihin ko ba sa'yo to o hindi. Kasi natatakot ako sa magiging reaksyon mo sakaling malaman mo. Pero hindi ko na kasi kayang sarilinin pa. Naiintindihan ko, Pablo. Huwag kang matakot kasi ako lang naman to. Okay. Ang totoo, gusto kita, Nerissa. Gusto kita ng higit pa sa isang kaibigan. At plano ko sanang ligawan ka. Pablo, kasi alam mo namang kagagaling ko lang sa hiwalayan, diba? At ang focus ko ay yung buhay namin ng anak ko. Alam ko. Kaya willing ako maghintay hanggang sa maging ready ka na. Hindi ko alam kung kailan ako magiging handang umibig ulit. Yung totoo, special ka rin sa akin. Pero hindi ako sigurado kung ako yung babae na karapat-dapat mong mahalin. Bakit naman? Dahil sa mga bagay na pinagsisihan mo? Kasama na yun, oo. Tsaka natatakot ako. Paano kung hindi pala para sa akin yung pagkakaroon ng katuwang sa buhay? Minsan na akong nagkamali nung umibig ako. Hindi mali ang umibig. Maling lalaki lang ang minahal mo. Tsaka naniniwala ako na deserve mong mahalin kasi mabuting tao ka. Mapagmahal na nanay sa anak mo. Oo, may nagawa ka ng mga bagay na pinagsisihan mo katulad ng kinuwento mo sa akin, pero lahat ng yon nasa nakaraan na. Alam mo kasi marami kang pinarealize sa akin, Pablo. Kaya nga nagpapasalamat akong nakilala kita eh. Sana mahintay mo ko hanggang sa maging handa na ulit akong magmahal. Oo naman. Mahalaga ka sa akin. Pati na yung nararamdaman mo. Mahalaga rin sa akin ang anak mo at yung kapakanan niya. Kaya nga handa kitang hintayin na muling buksan yung puso mo na magmahal ulit. Nerissa, sana pagkatiwalaan mo ko na hindi kita sasaktan. Tulad ng ginawa sa'yo ng dati mong kinakasama. Handa ko yung patunayan sa'yo. May tiwala ako sa'yo, Pablo. At naniniwala ako na mas mamahalin mo sakaling dumating yung panahon na pwede na maging tayo. Alam ko po na may espesyal ng bahagi si Pablo sa puso ko nang aminin niyang gusto niya ako, Papa Dudut. Pero alam ko rin sa sarili ko na hindi ko pa kayang makipag-commit ulit dahil kagagaling ko pa lamang sa pakikipaghiwalay. Pero ayoko namang habang buhay na mamalagi sa nakaraan at patuloy na sisihin ang aking sarili sa mga maling desisyon na nagawa ko. Tama si Pablo. Hindi mali ang umibig. Maling tao lang yung minahal ko. Kaya nga pagkaraan ng ilang buwan ay masinsinang pag-iisip at pananalangin, pagsangguni sa mama ko at sa aking anak ay pinayagan ko na pong manligaw sa akin si Pablo. At hindi nga nagtagal ay sinagot ko na nga siya at opisyal nang naging kami.
Papadudot walang pagsidlan ang kaligayahan sa puso ko kasi binigyan ako ng second chance na magmahal at mahalin. At ngayon na ikakasal na kami ni Pablo ay hindi na ako makapaghintay na gugulin ang habang buhay kasama siya. Maraming salamat po sakaling mapili po ninyong i-area ang istorya ng buhay ko at sana'y kinapulutan po ito ng aral at inspirasyon ng mga kabarangay natin na tulad kong avid listener ng Barangay Love Stories. God bless po sa inyong istasyon. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Nerissa. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever